Hindi lang inayos ni Jesus ang buhay mo, nilinis niya pati ang konsensya mo. Paano ba nangyari ito? Alam niyo po, sa amin pong devotion kanina sa Magkape, nasa Numbers chapter 19 na ho kami. At ang Numbers chapter 19, ipinakita dito na ang red heifer, yung dumalagang baka na walang kapansanan, walang sakit, ito yung ginagamit nila to sacrifice. So ano yung specific na ginagawa nila? Sa Numbers chapter 19, nakita natin doon na susunugin nila yung buong baka. Okay? Tapos magkakaroon yun ng abo. Yung abo, ilalagay nila sa tubig yon. At yung tubig na yon na mayroon pong abo, yun po yung i-sprinkle nila doon sa mga taong unclean. Yung unclean, it represents sin. Ibig sabihin, paulit-ulit na ini-sprinkle nila sa mga tao na mayroong kasalanan sa panahon nila. Alam niyo po sa panahon natin, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa sangkatauhan, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus. At si Jesus, siya mismo, sinacrifice niya ang sarili niya doon sa cross. Sa Hebrews chapter 9, verse 13 to 14, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Verse 13, kung ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. So sa verse 13, pinapakita dito na ito yung ginagawa sa Israel. Tuloy natin sa verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Balikan ko yung verse 14, yung first part, na sinabi niya doon, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Ang ibig sabihin, yung ginagawa nila sa mga Israelites, na yung abo at saka tubig ang inisprinkled nila sa mga tao para sila ay maging malinis, sabi dito sa verse 14, higit ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. At kapag ituloy natin yung verse 14, sa pamagitan ng walang hanggang espiritu. Yung espiritu na yun is capital, that is the Holy Spirit. Bakit sinabi niya na walang hanggang espiritu? Kasi yung Holy Spirit ay papasok sa buhay mo sa panahon na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan makikita yan? Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Romans chapter 9, verse 8. At a lot more sa Bible. Ang ibig sabihin, yung Holy Spirit na mayroon ka, yan yung naglilinis sa iyo araw-araw as long as meron kang confession sa Kanya. Anong ibig sabihin ng confession? Nag-agree ka na meron kang maling nagawa sa atin pong Panginoon. So, to conclude, yung ashes na ginagamit sa Israel, temporary lang yon, panlabas. Si Jesus sa panahon natin ay total na panloob at hanggang puso yung kanyang nililinis. Pati konsensya ay kanyang nililinis. Ang ritual na ginagawa ng mga Israelites, minamanage niya lang yung dumi ng mga tao sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon, si Christ, inaalis niya ang kasalanan. Hindi lang inayos ni Jesus ang buhay mo, nilinis niya pati konsensya mo. Baka nagtatanong ka, paano nga ba pumunta ng heaven? Or mayroon kang kaibigan na gusto mong malaman niya rin, paano talaga pumunta ng heaven? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo lang yon at i-share sa kanya. Dadalhin siya sa isang page na kung saan ituturo ko paano nga talaga pumunta ng heaven according to the Bible. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.